This is what we look like before the start of the quarantine. Anyari? Stay tuned to find out. Hey there, poor traveler. I'm Vince. May uwis. Hey there, poor traveler. I'm Vince. I'm Yosh, and in this episode, we're gonna share with you how we lost a lot of weight over the quarantine period. Before we begin, please don't forget to subscribe to our YouTube channel by clicking the subscribe button and hitting the bell icon for instant notification para sa aming mga future uploads. When the quarantine started, I was obese. And ngayon, nasa healthy weight na ako. I lost 60 pounds or 27 kilos. Laki nun ah. Ako naman, I lost 47 pounds. So pag kinonvert mo into kilos, that's 21.3 kilograms. Galing sa math. In fact, the last video that we shot before the quarantine, ganito yung itsura namin. Ayan, so nakikita nyo siya sa inyong screen. So kung mapapansin nyo, Vince and I are wearing the same shirts na suot namin nung shoot na yan. So makikita nyo dyan, yung shirt na to, sobrang parang fit na fit sa akin, sasabog na siya dito. Diba? Tsaka yung leeg ko, grabe. Ako naman, tignan niyo yung mukha ko dun. Parang sagad na yung manas ko sa pisngi. Yung lobo ko sa pisngi, ano na, super laki. And then, cheekbones ko talaga as in, parang puputok na. Mas lalo yung sa akin, tingnan mo. Pero mas grabe nga yung sa kanya. Kasi guys, malaki talaga yung nawala niyang timbang. Kasi, ilang pounds ka ba nun? Nung nag-start yung quarantine, I weighed 207 pounds. Grabe. Yun yung pinakamabigat ko ever in my life. So makikita nyo naman, di ba, parang papunta ng Jollibee yung mukha ko dyan. Actually, baka nalagpasan ko na nga si Jollibee sa pagkapisngi. From 207, naging 147. Ngayon, eksakto ako ngayon. Kaka-weigh ko lang kanina. Eksakto 147 pounds ako ngayon. So, eksaktong 60 pounds yung nawala sa akin. Ito naman, yung video naman na nakikita nyo ngayon, ito yung last trip namin before the quarantine. This is Taiwan. So, makikita nyo si Vince dyan na... Ito yung pinakamataba ko. Umabot ako ng 230 pounds. So ngayon, nasa 183 pounds na lang ako ngayon. So, okay na siya. Masaya na ako sa weight ko. Before kami magpatuloy, we want to share bakit ba kami tumaba in the first place. So, ako, most of my life, payat talaga ako. I was a skinny dude talaga. So, mula bata ako hanggang college, nagkatrabaho, payat talaga ako. Payatot talaga. Yun yung tukso sa akin nung bata ako. Tsaka nung lumalaki ako. Na payatot, palito, ganun. Yan, makikita nyo sa screen nyo yung itsura ko nung college. Ganyan ako kapayat talaga dati. What happened was, syempre nagka-work, tapos ang daming stress. Tapos nung nagka-stress, ang naging release ko na lang talaga is kumain. So medyo, doon ako nag-start mag-gain ng weight. Pero, yung biglang paglobo ko talaga nangyari when I quit smoking. Isa yun sa mga best decisions of my life, quitting smoking. Pero yun nga, yun yung naging effect niya sa akin. Kasi wala na akong daily supply ng nicotine. I started eating a lot. Like kunyari dati, hindi naman ako mahilig sa desserts. Hindi ako mahilig sa matatamis. Pero after ko mag-quit mag-yosi, napahilig ako sa matatamis. Although tumataba na talaga ako noon pa, doon ako nag-start na parang na-accelerate yung pag-gain ko ng weight, di ba? Ikaw, kailan ka ba lumobo? Pinaka-healthy year ko talaga or years is 2013 and 2014. Umabot ako ng 175 pounds. Parang yun yung pinakapayat ko kasi yung ginagawa ko, portion yung meals tapos sinasabayan ko talaga ng activities, physical activities. Doon ko binabawi. Swimming, ganyan. So, nag-gym din ako dati. And then after nun, syempre, nung nag-quit na ng corporate job, tapos naging full-time na travel blogger, ayun na, doon na. Kasi ang hirap i-maintain, ang hirap i-sustain nung ganun na lifestyle. Parang half ng travel talaga is food for me. At saka ginagawa talaga namin siyang excuse para wag magpapayat. Totoo. This year lang, Feb, ayun na nga, umabot ako ng 230 pounds.
Yun. Matagal na namin balak talagang magpapayat, pero lagi namin siyang sinasantabi. And then, the quarantine happened. And we decided to focus on our health since hindi naman kami makatravel. So, ano ba yung ginawa namin? So, in this episode, we'll share with you the methods that we have tried to lose weight. We're not health experts ha. Hindi namin sinasabi na pag tinry nyo to, mag-work to sa inyo. What we're sharing with you is kung ano yung nag-work sa amin personally. So, it's up to you kung gusto nyo sundin or hindi. Basta sinasabi namin, ito yung nag-work sa amin. Number 1, portion control. Ano yung portion control? So, portion control is nililimit mo lang yung size nung serving kapag kumakain ka. Kasi guys, before ako mag-diet ng ganito, grabe ako kumain. As in, yung typical order ko sa fast food ay 2-piece na chicken with rice. Tapos, bibili pa ako ng a la carte na spaghetti. Tapos kung ano pa, kung medyo gutom na gutom talaga ako, meron pa akong burger steak. Promise. Tapos may pineapple juice or coke on the side na large. Yun yung typical meal ko. Nakalimutan niyo idagdag, guys. Peach mango pie pa siya. Oo. Or apple pie pag McDo. Yun. So, ang dami ko talaga kumain. As in, yun yung pinaka-problema ko. And nahihirapan akong ayusin siya kasi kapag konti lang yung kinain ko, parang gutom pa rin ako eh. Ikaw, paano ka ba kumain before? Sakit ko talaga yung kanin at saka sweets. Kasi kapareho niya, 2 ulam, pero yung kanin ko, umabot ako ng 3. Tapos may coke pa ako or juice. Tapos may chocolate na dessert pa ako. Kung di chocolate, bababa ako sa convenience store, bibili ng ice cream. Ganun. Yeah. Siya, mahilig talaga siya sa dessert. Number 1 sa amin tong portion control. Kasi to be honest, siguro 90% ng weight loss namin, ma-attribute namin sa portion control lang. In fact, yung first 20 pounds ko, nawala siya nang wala akong ibang ginagawa, kundi i-limit yung portion sizes. Yun lang. So, kung dati, quarter chicken, yung leg and thigh, o kaya breast and wing, ganun ako dati. Minsan nga half pag sa gringo. Yun. Ngayon, hatiin ko na siya sa 2. So, mas tipid pa siya for me. Tapos, kung dati, nakakadalawang rice ako, ngayon, half rice lang talaga ako. So, first few months, wala kaming ibang ginagawa. Hindi kami nag-exercise. Ang ginawa lang namin, normal lang, pero nilimit lang namin yung size nung serving, nung mga kinakain namin. And yun naman talaga yung core ng weight loss. It's consuming much less energy than what your body can burn. Nakatulong din sa amin yung quarantine pagdating sa weight loss kasi hindi kami masyadong kumikita na eh. Di ba? So, kailangan namin talagang magtipid and natatakot kaming lumabas. So, para malimit namin yung paglabas-labas and pagbili ng maraming food, kinokontian na lang talaga namin yung kinakain namin. For me, siya yung pinaka-key. Kasi yung ginagawa namin na dati na ang dami naming ulam, ang dami naming kanin in one meal. So, ang nangyari doon is pinortion namin yun into 3 meals in one day. Parang ganun yung ginawa namin. Dinivide namin siya. Actually, ang kinalabasan pa nga, mas konti pa nga eh. So, parang yung dati na 2 kanin, parang 1 cup of rice na lang tayo or For the entire day. For the entire day. Tapos yung, kumare, yung 2 ulam namin sa isang kainan, ano na yun? Ulam na namin yun buong araw na. So, ang pinakagusto namin sa portion control kaysa sa ibang diet is that we can still eat whatever we want. Wala, kahit ano, kinakain pa rin namin. Walang pagpipigil. Ang binabago lang talaga namin is yung size. Yung dami. So, kumakain pa rin kami ng chicken, ng pork. Mahilig pa rin ako sa mataba. Di ba? Kumakain pa rin si Vince ng mga sweets. Nagle-leche flan pa rin. Pipigilan mo lang yung sarili mo na damihan. Yun yung mahirap na part, yung discipline talaga eh. Kasi dati yung leche flan na yun, yung isang llanera. 1 sitting lang yun. Ngayon, 2 days yata. 2 days yung itatagal yung leche flan na yun. So, 2 pa kami nun. So, hahatiin pa namin yung leche flan na yun. Yun yung struggle eh. Gusto mo pang kumain, pero yun nga,
kailangan magpigil talaga. Disiplinahin yung sarili. So, yun yung pinakamahirap sa start eh. Mm-mm. Kasi sanay ka na maraming kinakain eh. Tapos biglang pipigilan mo yung sarili mo. Pero na-realize namin na maraming mga tricks yung pwedeng gawin para maloko mo yung sarili mo. We're gonna create a separate video just for those tricks. So watch out for that. Hindi namin siya madidiscuss ngayon kasi medyo madami siya. Marami kaming gustong i-share kung paano namin napakonti yung intake namin ng food. Yan. And walang yung mga kung ano-anong iniinom, walang mga herbal, ganyan. Simpleng tricks lang. Yan yung i-share namin sa susunod naming video. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe ngayon, subscribe na kayo sa channel namin. Yes. Para ma-notify din kayo kapag nirelease na namin yung next video. Number 2, calorie counting. One of the best things na ginawa namin para makalose ng weight ay bumili ng... Tada! So, ginagamit din namin to sa food namin pag tinitimbang natin yung mga kinakain natin. Mm-hmm. Diba? So, bakit ba namin tinitimbang yung food namin? Because at its core, weight loss is consuming less calories than what your body can burn. So, binibilang namin kung ilang calories ba yung pumapasok sa katawan namin. So, sa umpisa, medyo struggle siya kasi every time na meron kang kakainin, aalamin mo kung ilang calories ba siya roughly, 'di ba? So, pero eventually after a week or so, magiging natural na siya eh. Tumitingin kami sa mga labels ng kinakain namin kung ilang calories ba siya per serving. So, ginagamit namin to dun sa mga items na walang label. So, minsan kasi meron tayong mga kinakain na hindi naman siya nakapack. Like, kunyari, ulam na niluto mo. Pero, sa internet, madali lang hanapin kung roughly ilang calories yon. So, sinesearch lang namin. Ang gusto ko naman sa calorie counting is there's no way around it. Kasi minsan tayo, sinasabotage natin yung sarili nating weight loss strategies eh. And alam ko yan kasi ilang beses ko na yung naranasan. Like for example, dati, lagi akong nag-gym, mag-exercise, pero dadaanin ko siya sa maraming pagkain thinking na okay lang, i-burn ko din naman to. Without realizing na mas marami pa rin akong nakakain kumpara sa na-burn ko. Or, kunyari, dati, kumakain lang ako between 1 p.m. and 7 p.m. Pero, dadamihan ko siya. Kasi, ay, hindi na ako kakain after this eh. So, alam mo yun, laging humahanap tayo ng excuse para kumain ng madami. Ang maganda sa calorie counting, there's no way around it. Kasi pag binilang mo yung calories, oo, kahit ano pa yan, pero ganito lang yung kaya mong kainin kasi bilang mo siya eh. So, ito talaga yung method na talagang nag-work sa akin na ang laki nung pinayat ko at a short period of time. Totoo yung sabi niya, effective yung portion control talaga. Kasi nung payat din talaga ako noong 2013 and 2014, ganun lang. Kinasanayan ko talaga na properly portion yung yung food ko. May notebook ako na ang ginagawa ko, nililista ko lahat ng kinakain ko. Extreme ako dati. Tapos nilalagyan ko kung ano yung equivalent na calories niya. Number 3, intermittent fasting. Ayan, ito yung pinakasikat na sikat, 'di ba? Una sa lahat, yung pag-intermittent fasting namin, hindi namin siya sinasadya. Hindi lang talaga kami ni Vince breakfast people. Hindi kami mahilig sa breakfast. Yung breakfast ko kasi kape na. So, might as well hintayin na nga yung lunch. Ayoko nang kumakain sa umaga kasi bumibigat talaga yung pakiramdam ko. Tapos magiging sluggish na ako the entire day. So, yung pagka-intermittent fasting ko, hindi ko siya in-effortan. Ganun lang talaga ako naturally. Yun. So, kung nag-intermittent fasting ba ako? Oo. Pero hindi ko talaga siya pinlano. Hindi ko siya sinasadya. So, ang nangyayari lang sa amin, kumakain kami between 12:30 p.m. to 1 p.m. And yung first meal namin, tapos yung next meal na namin is around 6:30 p.m. to 7 p.m. So, that's 6 hours lang yung period na kumakain kami. Beyond that, after 7 p.m., hindi na kami kumakain ng kahit ano, tsaan na lang, until 12:30 or 1 p.m. the next day. Hindi ko alam kung nakatulong talaga siya, kasi nga ganun naman talaga kami even noon pa. Pero, ginagawa namin siya inadvertently. Siya kasi hindi siya nag-snacks. Ano na talaga siya, lunch and dinner. Wala akong in-between. Pero ako, may in-between.
Mahilig talaga akong mag-snacks eh. Kasi lalo na ngayon may full-time job. Parang kailangan, dapat kumakain habang nag-iisip. Ganun lang palagi. Tsaka ano din, kape. Hilig ko sa kape. Pero ano siya guys, effective siya. Kasi pag nag-coffee ka, parang nawawala yung gutom mo, nababawasan. Yan yung parang kung may craving ka sa lunch. Pag gusto mo order ng chicken joy or ng chicken or ng lechon. Pag uminom ka ng kape, parang a few minutes lang, parang nawawala, nade-lessen yung cravings. Ako, hindi ako mahilig sa kape. Mahilig ako sa tsaa, pero I can say the same thing about water. Kasi most of the time, akala ko gutom lang ako, pero actually, uhaw lang talaga ako. So, minsan, meron akong craving, tapos pag uminom ako ng tubig, wala na. Tubig lang yung katapat. Dati, kahit gabi, di ba, papadeliver tayo, midnight snack eh. Tinatawag lang namin ng midnight snack, pero isang buong meal din Isang yun. buong meal, burger, fries, lahat. So, ngayon, wala na akong ganun. Yung ibang details nito, kung paano namin naiiwasan na mag-snack, i-share namin nga dun sa next video. Kung merong gustong gumaya sa inyo dyan, alam ko na magiging struggle siya in the beginning. Kasi ako dati, ganun din eh. Ang bilis kong magutom eh. Lalo na around 9 p.m., 10 p.m., nagugutom talaga ako. After a week na ginagawa mo to, hindi na eh. Wala na siya talaga. Parang nagulat din ako kung gaano kabilis mag-adjust yung katawan natin. Pero mahirap siya in the first few weeks or days. Pero once na yung katawan mo makapag-adjust na talaga, parang makakasanayan yun ng katawan mo eh. Hindi niya hanapin na, gusto ko pa ng extra rice, gusto ko pa ng ulam, ganyan. Darating ka dun sa point na, gusto ko pa, ganyan. Pero, mas ano na, yung mental will mo, parang, wag mong gawin. Manghihibabaw yun. Number 4, physical activity. If we haven't highlighted it enough, weight loss is more about the food than exercise. Mas madali kasing i-control yung calories na pumapasok sa katawan natin kesa mag-burn. So for us, like sabi namin kanina, yung weight loss namin, ma-attribute namin 90% of it to just the diet. But we also make sure na we have some sort of physical activity. Na nag-exercise din kami every now and then, or kung hindi man exercise, basta meron kaming ibang ginagawa para gumalaw-galaw. Kasi it really feels good. Minsan kasi kahit na konti lang yung kinakain mo, meron pa rin tendency na maging bloated ka a little bit. Pero pag nag-exercise ka kasi, mas magaan yung feeling, 'di ba? Mas masaya, mas bright yung tingin mo sa paligid. Pero hindi lahat ng physical activity ay kailangan na parang hardcore exercise. Yung physical activity sa amin dito, siya naghahalaman, naglilinis, naglalampaso. Wala kaming washing machine. Tapos hindi naman kami nagpapalabas sa labas kasi nga natatakot kami na sa virus. Baka ganyan. pagka-deliver ng damit dito, may dala na din na virus. Alam mo yun, mahirap na. So, ang ginagawa namin, naglalaba. At saka grabe kasi effort. Kasi walang washing machine. Walang washing machine, diba? So, kamay talaga. Yung pagpiga ng mga towels na malalaki at saka yung pag-rinse ng mga blankets, workout talaga siya. Workout. Pinaka-challenging sa lahat guys pag nagpapalit na ng bed sheets, tsaka mga punda. And meron dito yung sofa may blankets din, pang takip lang. Ayun na. Dreadful. Kasi super hirap. Parang workout talaga. Full body workout. Oo. Sampay. Tinitwist mo ng ganyan. Tapos nakaipit niya sa hita mo habang pinipigang mo. Wala bang mga dito, yung mga nagtuturo na mag-exercise, gawin nyo yan. Yung mga like, the laba twist. Oh, ay grabe. Nakaka-help din mentally. Kasi parang nakakulong ka lang sa bahay. So kailangan gumagalaw ka. Parang may movement ka. Kagaya nung sabi niya kanina, nagpapasaya, parang nakakagaan sa pakiramdam. Or may din kami dito, may yoga mats. So ginagamit namin yun, parang planking, push-ups, lahat. Parang mga bodyweight exercise. Kapag nagsasawa na kami, nakakahanap kami ng ibang form ng physical activity like hula hoop. Galing ko na kayo mag-hula hoop. Yun. Nakita niyo sa screen niyo ngayon, nagpe-play siya.
Hindi, nag-attempt din kami na mag-jump rope kasi mababa kasi yung ceiling dito. So, nahihirapan. Tumatama kasi sa ceiling. Hirap talaga, no? Dapat... Ay, kita niyo naman, yung ilaw. Tumatama dyan. Oo. So, dapat high ceiling eh, no? And, dancing. Diba? Dancing? Oo, kahit magsayaw-sayaw ka lang. Sayaw-sayaw ka lang sa kwarto mo, malaking bagay na yon. Talon-talon ka dyan, play ka ng music, tapos ganun-ganun ka lang. Sumasayaw ka Malaking sa bagay. kwarto mo, no? Hindi dito. Masayaw ka dyan. Pagka gabi. Malakas din yun. Masaya din sa feeling yung nagsasayaw ka lang. Ako hindi ako marunong magsayaw pero wala akong pake. Number 5, moral support from friends. Meron kaming iba pang friends na nagtatry din mag-lose ng weight tapos gumawa kami ng group tapos nagre-report kami doon. May daily reporting kami. Kung ano yung weight namin, kung ano ba yung ginawa namin, kung ano ba yung food na kinain namin, ganun. And tinutulungan namin yung isa't isa na i-analyze. Like, bakit ka nag-gain this week? Hindi kasi nag-buffet kami, ganyan. Alam mo yun? Example lang yan, hindi pa kami nag-buffet in a long time. Yun. Or, bakit ang laki ng na-lose mo this week? Kasi nakalimutan ko mag-dinner, nag-umad ako. Kung medyo competitive ka, okay yan, use that. 'Di ba? May biggest loser challenge ka na lang with your friends. Or kung hindi ka naman competitive, help nyo na lang yung isa't isa. Yun. Kasi yung friend namin, hi Direct to Net, ang laki din ng nawala sa kanya. Hindi siya coincidence na yung nasa Viber group namin, lahat kami, ang laki nung nawala na weight. Yun. Kasi we help each other. And we inspire each other. Minsan may times naman talaga natatama rin ka na or matetempt ka. Minsan makaka-receive tayo from Tonet ng message na parang, bigla akong nag-crave ng pizza, pigilan nyo ako. Yun, tapos di-distract namin siya. Tsaka din, may mga times talaga na makakaramdam ka ng pagod or may sawa talaga yung, syempre, pag naging daily routine na siya. Pero hindi, kaya nandyan, important na may moral support from friends kasi parang sila yung mag-i-inspire sa'yo na parang, hindi, ganito ang gawin mo. Ganito kasing ginawa ko nung ganyan yung na-feel ko. Yun. Sabi nga ng Beatles, di ba? We get by with a little help from our friends. True! So, yun yung 5 methods na ginawa namin. Hindi namin to ini-impose sa anyone. Yes. We're just sharing yung personal journey namin. Yun, ayoko nang bumalik sa pagiging overweight and pagiging obese. This is the first time in so many years na hindi ako overweight. Masarap sa pakiramdam, actually. Hindi yung super busog, super bloated dahil sa sobrang dami ng kinain. Tapos makakatulog ka, paggising mo, sobrang sama sa pakiramdam. So, in our next video, we're gonna share with you the tricks that we do para mabawasan yung food namin. Kasi we keep on saying na it's all about portion control, it's all about calorie counting. Pero it's easier said than done. So, meron kaming mga ginagawa na simple lang na tricks. Hindi nyo kailangan bumili ng anything, hindi nyo kailangan uminom ng anything, pero kaya nyong i-train yung sarili nyo na bawasan yung food intake. So make sure you subscribe to our YouTube channel by clicking the subscribe button and hitting the bell icon for instant notification para sa aming mga future uploads. Ayun, so that's it for now. You can also find us on various social media channels, Twitter, Facebook, TikTok, Instagram. Just look for @ThePoorTraveler, single L. And meron din kaming podcast. You can find us on Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, and it's with our friend Ces Vitan Timones. Yun. See you again next time, and remember, plan smart, travel safe, and make every trip Worth it! Bye!